noong ika-6 ng Pebrero taong 2025. Nagising ang mga tao ng Avellaneda, Argentina, sa isang nakakatakot na lugar, isang ilog na tila naging dugo. Ang Seren Canal, na dating umaagos ng normal na tubig, ay naging malalim, nakakabagabag na pula. Tignan ang positibong biblikal na lugar na ito, isang ilog na naging pula ng dugo. Ngunit hindi ito ang ilog Nile sa Egypt. Isa itong suburban o saris, at walang lubos na sigurado kung bakit bigla itong nagbago sa kulay na ito. Ngunit ipinapahiwatig ng paunang pagsusuri na ilang uri ng organic na pangulay ang maaaring may kasalanan. Hinahanap ng mga otoridad ang sino mang maaaring naglagay ng pangulay na iyon sa ilog. Namumula ang isang ilog sa Argentina at nalilito ang mga opisyal kung bakit. Nagsimulang magbahagi ang mga residente ng mga larawan ng kupas na tubig sa social media noong nakaraang linggo na puno ang hangin ng nakakasukang amoy. Kumalat ang takot habang kinukwestiyon ng mga residente kung ano ang nangyari. Iniulat din nila ang amoy na nagmumula sa ilog. Ang nakapangingilabot na pagbabagong anyo ay nag-iwan sa marami. Hindi maintindihan kung paano ang kanilang pamilyar na daluyan ng tubig ay naging isang bagay na diretsyo mula sa isang bangungot. Ang nakakabagabag na pangyayaring ito ay agad na nagbangon ng mga tanong. Ito ba ay isang aksidente sa industriya, isang natural na pangyayari, o isang bagay na mas makabuluhan? Mabilis na dumating ang mga opisyal sa pinangyarihan, kumukuha ng mga sampol ng tubig at naglulunsad ng pagsisiyasat. Iminungkahi ng mga naunang ulat na ang sanhi ay isang kemikal na pagkamatay, posibleng mula sa isang malapit na tannery o waste plant. Gayunpaman, sa kabila ng mga siyentipikong paliwanag na ito, hindi napigilan ng marami ang pakiramdam na may nagbabala sa kanila. Naalala ng mga residente tulad ni Maria Docomals na nakita nila ang ilog na nagbago ng mga kulay ng maraming beses bago: asul, berde, dilaw, rosas. Ilang araw nagdadala ito ng acidic na amoy na sumunog sa kanilang lalamunan. Matagal nang naging problema sa Buenos Aires ang pagtatapon ng basurang pang-industriya na may mga ulat ng mga nakakalason na spill na tumataas ng 30% sa mga nakaraang taon. Ang mga taong naninirahan malapit sa Sarandi Canal ay nasaksihan mismo ang pagkasira nito, pakiramdam na walang magawa, habang ang daluyan ng tubig ay nagiging mas polusyon sa paglipas ng panahon. Ngunit may kakaiba sa pangyayaring ito. Ang lugar ng isang ilog ng dugo ay nagdulot ng takot sa maraming puso at nakakuha ito ng pansin sa buong mundo at saklaw ng balita. Hindi ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang tubig ay naging dugo. Ang Eksodo ay nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan nito ay malalaman mo na ako ang Panginoon narito. Aking hahampasin ang tubig na nasa Nilo ng tungkod na nasa aking kamay at ito'y magiging dugo. Ang mga isda sa Nilo ay mamamatay at ang Nilo ay mabaho at ang mga Ehipsyo ay mapapagod sa pag-inom ng tubig mula sa Nilo. Noong panahon ni Moises, ginamit ng Diyos ang mga salot upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at magpadala ng mensahe kay Paraon na nagpatigas ng kanyang puso laban sa kalooban ng Panginoon. Ang unang salot, ang ginawang dugo ng Nile, ay isang banal na akto ng babala at paghatol. Binaliwala ni Faraon ang babala ng Diyos at mas marami pang salot ang sumunod. Ang artikulong ito ng balita ay nakakuha ng aking pansin, una at pangunahin, dahil ang isang ilog na nagiging pula ay hindi karaniwan at lubhang nakakabagabag. Tingnan lamang ang mga video ng ilog, ito ay isang napakakakaibang sight. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng dating umaagos na tubig at kung ano ngayon ay tila isang daloy ng dugo ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugot ng sinuman. Gayunpaman, mula sa lahat ng magagamit na ebidensya, tila ang kaganapang ito sa Argentina ay dahil sa polusyon na posibleng dulot ng pang-industriya na basura o mga chemical spill. Ngunit bagaman ang partikular na pagkakataong ito ay maaaring may siyentipikong paliwanag, binabanggit ng Biblia ang pagdating ng panahon na ang tubig ay magiging dugo. Hindi dahil sa polusyon, kundi bilang isang gawa ng banal na paghatol. Ang unang makabuluhang pagbanggit ng tubig na nagiging dugo sa aklat ng paghahayag ay matatagpuan sa Apokalipsis, Kabanata 8, mga bersikulo 8 hanggang 9, nagsasabing, ang pangalawang anghel ay humihip ng kanyang trumpeta at isang bagay na parang isang malaking bundok na nagniningas sa apoy ay itinapon sa dagat. Ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Ang ikatlong bahagi ng mga buhay na nilalang sa dagat ay namatay at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Ang sipi na ito ay bahagi ng 7 trumpeta na paghatol na nangyari sa panahon ng pagtatapos. Ang mga imahe dito ay dramatiko at apokaliptik. Isang bagay na napakalaking,
na inilarawan bilang isang nasusunog na bundok ay bumagsak sa dagat na naging sanhi ng ikatlong bahagi ng tubig upang maging dugo. Ang pagkawasak na sumunod ay napakalaki. Ang buhay sa dagat ay namamatay at ang mga barko ay nawasak. Ang paglalarawang ito ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa mga sakuna na kaganapan tulad ng napakalaking meteor o mga epekto ng asteroid, pagsabog ng bulkan o kahit na malalaking pagkagambala sa karagatan. Bagamat ang polusyon ay maaring maging kulay pula ngayon, ang kaganapang ito sa hinaharap ay magiging sa isang hindi pa nagagawang sukat at magiging isang direktang katuparan ng hula sa Biblia. Ang ikalawang pagkakataon sa aklat ng paghahayag na naglalarawan ng tubig na nagiging dugo ay makikita sa Apokalipsis Kabanata 16, mga bersikulo 3 hanggang 4. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang kanyang mangkok sa dagat at ito ay naging parang dugo ng isang patay na tao at ang bawat may buhay na bagay sa dagat ay namatay. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang kaniyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. Hindi tulad ng mga paghatol ng trumpeta na nakakaapekto lamang sa isang bahagi ng dagat, ang mga paghatol sa mangkok ay lalong matindi. Dito ang buong dagat ay nagiging dugo at ang bawat nilalang na nabubuhay dito ay namamatay. Sinusundan ito ng ikatlong mangkok na paghatol kung saan ang mga ilog at bukal ay nagiging dugo din. Hindi nakakailanganin ang mga siyentipikong paliwanag dahil ang kaganapan mismo ay lampas sa interbensyon ng tao o mga pang-industriya na aksidente. Napakahalagang kilalanin ang simboliko at literal na bigat ng mga propesiya na ito. Sa buong Biblia, ang dugo ay kadalasang nauugnay sa paghatol at pagbabayad sala. Sa Ehipto noong panahon ni Moises, ginawang dugo ng Diyos ang ilog Nilo bilang tanda kay Faraon. Ngayon, sa paghahayag, ang mundo ay makakaranas ng katulad na mga salot sa mas dramatikong paraan. Sinasabi nito sa atin na ang Diyos ay pare-pareho sa kung paano niya binabalaan ang sangkatauhan bago isagawa ang paghatol. Nagbibigay siya ng sapat na babala bago kumilos at ipinapakita ng kasaysayan na ang mga hindi pinansin ang kanyang mga babala ay nagbayad ng pinakamataas na halaga. Ang mga pangyayari sa Argentina, bagamat tila resulta ng polusyon, ay dapat magpaalala sa atin na darating ang araw na ang tubig ay magiging dugo sa paraang hindi may uugnay sa pagkakamali ng tao. Dapat nating tanungin ang ating sarili, binibigyang pansin ba natin? Handa ba tayo sa araw kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, hindi bilang mga aksidente sa kapaligiran, kundi bilang paghatol ng Diyos? Higit pa rito, ang mga modernong pangyayari ng tubig na nagiging pula ay hindi limitado sa Argentina. Sa nakalipas na mga taon, ang mga katulad na pangyayari ay naiulat sa buong mundo. Ang mga ilog, lawa at anyong tubig sa mga lugar tulad ng China, Australia, United States at Middle East ay naging pula sa iba't ibang panahon. Kadalasang nag-iiwan sa mga eksperto na nag-aagawan para sa mga sagot. Bagaman ang pangyayaring ito sa Argentina ay hindi bahagi ng hula ng Biblia, mahalagang idiin ang punto na tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung saan ang mga hula sa Biblia ay nalalahad sa harap ng ating mga mata. Sinabi sa atin ni Jesus na bantayan ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Ang aklat ng paghahayag ay nagbibigay sa atin ng mapanang daan kung ano ang mangyayari sa mga huling araw kapag nakita natin ang mga kaganapan tulad ng mga ilog na nagiging pula. Kahit na ang mga pangyayari ngayon ay may mga siyentipikong paliwanag, dapat nating tandaan na darating ang panahon na walang ganoong mga paliwanag. Magiging pula ang tubig, hindi dahil sa basurang pang-industriya, kundi dahil ipinahayag ng Diyos ang kanyang paghatol sa lupa. Bagamat nakakabagabag ang mga pangyayaring ito, nagsisilbi ring itong paalala na ang Diyos ay soberano, siya ang may kontrol at ang kanyang salita ay totoo. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaking sansinukob, ang Diyos ng Biblia ay naghahari ng kataas-taasan. Ibinunyag ng siyensya ang pagiging komplikado ng paglikha. Mula sa masalimuot na DNA hanggang sa malawak, hindi maarok na kalawakan ng kalawakan na umaabot sa bilyon-bilyong light years ang layo. Bawat atom ay gumagana sa perpektong pagkakasunod-sunod na pinagsama-sama ng mga batas na nagpapakita ng katumpakan ng gawa ng Diyos. Ipinahahayag ng Kolosas Kabanata 1. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging mga trono o mga paghahari o mga pinuno o mga autoridad. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya, at siya ay bago ang lahat ng mga bagay at sa kanya ang lahat ng mga bagay ay magkakasama. Kapag tinitingnan natin ang universo,
nakikita natin ang banal na kaayusan, ang pinong pagtune ng kosmos, ang perpektong balanse na nagpapahintulot sa buhay na umiral, at ang predictability ng mga batas ng pisika ay lahat ay tumuturo sa isang soberanong lumikha. Walang nangyayari sa labas ng kanyang kaalaman at kontrol. Walang sakuna, walang kaguluhan sa politika, at walang sakuna sa kapaligiran ang makakatakas sa kanyang mapagmatsyag na mata. Kahit na sa panahon ng kaguluhan, tinitiyak ng soberanya ng Diyos na ang kanyang pinakahuling plano ay matutupad. Ang Isaiah 46 ay nagbibigay katiyakan sa atin, ako ay Diyos at wala nang iba. Ako ay Diyos at walang katulad ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa simula at mula sa sinaunang panahon ang mga bagay na hindi pa nagagawa, na nagsasabing ang aking konseho ay tatayo at aking isa sa katuparan ang lahat ng aking layunin. Ang Biblia ay naghula ng mga pangyayaring tila imposible libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit nakikita natin ang mga ito na nangyayari ngayon. Hindi ito dapat magdulot ng takot sa mga kay Kristo, ngunit sa halip ay dapat palakasin ang ating pananampalataya. Kung ang salita ng Diyos ay totoo tungkol sa paghatol, kung gayon ang kanyang salita ay totoo rin tungkol sa kaligtasan, kung nagbabala siya tungkol sa paparating na puot, naglaan din siya ng paraan ng pagtakas sa pamamagitan ni Hesukristo. Inihula ng Biblia ang mga pangyayaring tila imposible libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit nakikita natin ang mga ito na nangyayari ngayon. Ito ay hindi dapat magdulot ng takot sa mga nakay Kristo, ngunit sa halip ay dapat palakasin ang ating pananampalataya. Kung ang salita ng Diyos ay totoo tungkol sa paghatol, kung gayon ang kanyang salita ay totoo rin tungkol sa kaligtasan, kung siya ay nagbabala tungkol sa paparating na puot, siya rin ay nagbigay ng paraan ng pagtakas sa pamamagitan ni Hesukristo.